Isa-isa pa niya itong hinahawakan. Iba't ibang klase ng art ang kanya nakikita sa mga ito at pasado sa kanya mga mata. Habang abala siya sa kakatingin, nakatitig naman sa kanya si Raph. Napangiti si Raph habang nakatingin kay Pamela at tila nais niyang ilarawan sa kanyang isipan ang ngiting nakikita niya rito. All of that is my old paintings that I've painted when I was in college. I'll be back painting again since I met you. Maya-maya ay sabi naman ni Raph. Natigilan naman si Pamela at napatingin kay Raph na nakangiti sa kanya. Really? Why me? Nagtatakang tanong niya kay Raph. Lumapit si Raph sa kanya, tinawakan ng kamay niya. Because since that day that I met you, I cannot get over you. That's why I want to have memories with you. Let's go over there. You'll see why. Nakangiting paliwanag ni Raph at giniya papunta sa dulo ng silid ni Pamela. Here, you can look everything and of course, you're the one on that painting. Nakangiting sabi ni Raph. Hindi makapagsalita si Pamela habang nakatingin sa mga paintings na kanyang nakikita. Sa unang painting nilalarawan nitong isang babae na umiiyak sa isang garden habang nakaupo at may papalapit na lalaki. Sa ikalawang painting makikita kung paanong iniabot ang hawak itong panyo sa isang babaeng umiiyak na bahagya pang nagulat dahil sa pagdating ng lalaki. Sa ikatlong painting nakikita niyang nasa itaas na bahagi ang lalaki habang nakatanaw ang babae na may hawak na alak. Sa sunod na may nakikita niya rin kung paanong tignan ng lalaki ang babae na nasa ibaba. Tila ba pinapahiwatig na parehong nakatingin ang dalawa sa isa't isa. Sa kasunod namang painting nakita niyang magkaharap na ang dalawa at tila masayang nag-uusap. Sa kasunod ulit nakita niyang tumayo na ang babae na tila nagpapaalam na sa lalaki. Nakita niya pang may hawak na phone ng babae na tila yun ang dahilan kung bakit ito napatayo. Sa kasunod naman na painting nakita niyang nakatayo sa tabing dagat ang dalawa na tila nag-uusap. Sa kasunod pa ulit na painting nakita niyang nakatanaw ang lalaki sa babae habang may kasama itong lalaki at nakita niyang masaya ang babae sa kasama nitong lalaki. Hanggang sa huling painting ay nakita niya ang babaeng nakangiti na tila hindi maialis sa isipan ng lalaki. Hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman sa kanyang nakikita dahil pakiramdam niya ay sakto ang lahat na nakikita niya sa totoong naging eksena nito. You painted those times we meet? Maya-maya ay sabi ni Pamela at bumaling kay Raph. Hindi naman nagsalita si Raph at napatingin lamang sa kanya. Inawakan nito ang kanyang kamay. Yeah, I painted all of that because of you. I want to remember how we meet. Hindi ko nga akalain na makikita mo pa to, pero masaya ako dahil nagawa mo pa itong ipakita. Lalo na sa kondisyon mo ngayon. I'm hoping that your memories will come back para naman masagot mo ng sarili mo na may puwang pa ako dyan sa puso mo. Madamdaming sabi ni Raph sa kanya. Hindi naman nakapagsalita si Pamela dahil sa sobrang paghanga na kanyang nararamdaman dito. Hinayaan niyang hawakan nito ang kanyang kamay hanggang sa maramdaman niya mga kamay nito sa kanyang pisngi. I cannot give up now, Pamela. I will make sure that the scene would be right soon. Saad ni Raph at naramdaman nilang ni Pamela ang labi nito sa kanya. Hindi agad siya nakakilos dahil sa gulat. Ngunit dahil gusto rin to ng kanyang katawan, dahan-dahan siyang tumugon sa halik na binigay sa kanya ni Raph. Napakunot noo si Vera na may nakita siyang dalawang kotse na nakaparada sa labas ng kanyang bahay. Bumasina pa siya upang pagbuksan ng gate ang kanyang katulong. Agad naman niya nakita ito na binuksan ng gate. Sa kanya ay pinasa sa garahe ang kanyang kotse. Manang, alam mo ba kung sinong pumarada ng kotse dyan sa tapat natin? Kurot noong tanong ni Vera dito. Nakita niya kung paano ito naging balisa at di makapagsalita. I'm asking you. Muling sabi niya dito. Sa totoo lang po, nasa loob sila tinihintay ka. Tanging tugon ng kanyang katulong. Natigilan naman siya sa sinabi nito. What? Nagpapasok ka ba ng ibang tao? Nag-iisip ka ba? Singal na rito at agad pumasok sa loob ng bahay upang makita kung sino tinutukoy nito. Pero agad din siyang napahinto na makilala ang mga ito. Napatingin sa kanya ang isang lalaki na nakaupo sa single couch habang may hawak na tabako sa kamay nito. Nagbuga ito ng usok at ngumiti sa kanya. Hello, my dear. Bati nito sa kanya. Hindi alam ni Vera kung anong kanyang sasabihin dahil bigla ang pagbisita ng taong ito sa bahay niya. Ang taong iyon walang iba kundi si Albert Mondragon, ang kanyang asawa. Napansin ni Vera ang paglapit ng kanyang katulong at tiningnan lamang niya ito, tsaka sinenyasan na umalis muna. Muli siyang tumingin kay Albert. You look surprised. Am I that surprising? Muling sabi ni Albert sa kanya. Sort of. Hindi ko naman alam na pupunta ka dito. You did not call.
Tanging sabi niya dito, "Do I really need to do that? If I really want to see my wife?" Nakangiting sabi nito sa kanya. Napabuntong hininga si Vera at naglalakad papalapit dito, tsaka humalik sa pisngi. "Did you enjoy being away from me?" Saad ni Albert. Hindi nakasagot si Vera at bahagyang umiwas lang ng tingin kay Albert. Napansin naman ng lalaki ang pag-iwas ng tingin kaya natawa siya sa inasal nito. "I thought you were enjoying. Why? Because the girl you want to die is still alive? You know that it's easy for me to kill someone. If you insist, I will be the one to kill her." Nakangising sabi ni Albert. Napakunot noon naman si Vera at bumaling kay Albert. Alam niyang kaya yun ni Albert gawin para sa kanya, pero mas gusto niyang siya mismong gumawa noon. "Alam kong kaya mo yung gawin pero ayoko. I will do it, myself." Marain niyang sabi kay Albert. Napatango-tango naman si Albert sa sinabing yun ni Vera at bahagyang itinaas ang isang kamay na tila naiintindihan ang kanyang sinasabi. "That's my girl. Then how would I deal with this man who linked with you? Do you want me to kill him for you?" Nakangiting sabi ni Albert sa kanya. Natigilan naman si Vera sa sinabi nito. Hindi alam kung sino bang tinutukoy nito. Ngunit alam niyang isang lalaki lamang ang malapit sa kanya at yon ay si James. "What are you talking about?" Napangisi si Albert at bumaling sa isang tauhan niya. Tumango siya dito kaya lumapit ito, tsaka may inilapag sa mesa. Natigilan muli si Vera dahil nakita niya mga litrato kung saan naroon siya kasama si James. Hindi lang ito simpleng litrato dahil nakikita doon kung gaano sila ka-sweet sa isa't isa. Hindi niya alam kung anong kanyang magiging reaksyon dahil sa kanyang nakita. Paano mo ipapaliwanag ang mga litratong yan? Tanong sa kanya ni Albert. Hindi siya makasagot dahil hindi niya alam kung ano nga bang idadahilan niya sa mga ito. Matagal siya bago nakasagot. Kaya muling nagsalita si Albert. "I don't want to do anything for that man because I know that he's important to you, but I want to remind you that you married me. And yet that man was married to the girl you wanna die. Bibigyan kita ng pagkakataon na tapusin ko anumang relasyon mo sa kanya dahil baka hindi ako makapagpigil at ako mismong tatapos sa buhay nila mag-asawa. Stop playing around, Vera, because I don't like playing with those trash." Saad ni Albert at naging seryoso sa kanyang huling sinabi. Hindi naman nakapagsalita si Vera, bahagyang napayuko lamang. Maya-maya napansin niyang tumayo si Albert, kaya't napatingin siya dito. "Since you are my wife, I want you to be in our house this Saturday. Don't make me wait. I just like you always did. Again, that's all for now and make sure you will be good." Dagdag nito at naglakad na palabas. Sumunod naman ang tauhan nito hanggang sa tuluyan na nga nakalabas sa mga ito. Napapikit naman si Vera. Pakiramdam niya mararanasan na naman niya ang kalupitan nito kapag nasa bahay siya nito. Hindi niya alam kung kailan siya makakalaya mula dito. Ngunit hindi pa rin siya titigil sa nais niyang makawala sa nakataling kadena nito. Ilang minuto silang nanatiling nakaupo bago naisipang pumasok sa kanyang kwarto para makapagpahinga. Alam niya sa kanyang sarili malaki ang naitulong ni Albert sa kanya. Ngunit kapalit naman nun ay ang sarili niya at ang kalayaan. Kailangan niyang harapin ang nakaambang paghihirap sa kamay nito. Sa loob na ilang taong kasama niya ito para sa kanya ay napakasakim nito. Ginagamit ang kapangyarihan para makuha ang lahat ng gusto kahit pa makatapak na ibang tao basta umangat lamang. Hindi niya makakalimutan kung anong ginawa nito sa pamilya ni Raph. Naroon siya nang mangyari iyon pero hindi siya nagsalita at wala siyang balak na magsalita. Hanggang ngayon tahimik pa rin tungkol sa pangyayaring yon at hindi niya nga alam kung may pinaplano nga ba ito. Laban kay Albert at kung meron man, baka chance na rin niya yon para makalaya. Ngunit hindi pa rin siya sigurado, kaya kikilos pa rin siya sa kanyang sarili at kalayaan. Kasalukuyang nakaharap sa tabing dagat, sina Alice at Pamela. Habang ini-enjoy ang tanawin sa paligid, nasa rooftop sila, kung saan sila naroon ang pool, kaya pareho sila nakasuot ng swimsuit dahil nais silang maligo sa pool. Ayaw man nga ni Pamela pero dahil gusto ni Alice ay sinamahan na niya ito. Grabe, ang pala dito no? Hindi ko alam na may ganito kagandang rest house si Raph. Namamanghang sabi pa ni Alice. Malamang, paano mo malalaman? Hindi pa naman ganoon katagal natin silang nakilala. Yun ang sabi mo, hindi ba? Hindi ko na nga din alam kung bakit ang dali-dali natin nagtiwala sa kanya. Nang dumating sa puntong sumasama na nga tayo sa kanila. Sabi naman ni Pamela at bahagyang napabuntong hininga. Napatingin naman si Alice sa kanya at bahagyang tinapik pa ang balikat niya.
Ito naman, kung makapagsalita parang wala magandang nangyari. I am sure magandang nangyari na rin sa inyong dalawa. Hindi mo lang sinasabi. Hindi naman kayo ganun ka-close kung wala ka, di ba? Sus! Pang-asar pa ni Alice sa kanya. Ano bang pinagsasabi mo? Bakit naging ganyan ang usapan? Ikaw talaga ako nung iniisip mo eh. Baka nahawa ka na kay Brile. Kung ano-ano na lang ang sinasabi. Baka mamaya kayo palang may ginagawa. Huwag mo akong babalik na rin. Depensa pa ni Pamela at umiwas ang tingin kay Alice. Hoy, wala no? As if naman nahayaan ko siyang may gawin. Masyado lang talagang madaldal ang isang yon at kung ano na lang ang sinasabi. Depensa din ni Alice. Bigla silang natahimik dalawa at tila iniisip ko meron nga bang kakatuwang nangyaring kasama ang dalawang lalaki. Maya-maya pa'y sabay silang natawa. Para naman tayong siraulo eh. Natatawang sabi ni Alice. Natawa lang rin si Pamela at bahagyang napapailing. Hello ladies? Sabay silang napalingon na marinig nila ang boses ni Brile. Kaya nakita nilang dalawang lalaking papalapit sa kanila. Pareho naman silang natigilan habang nakatingin sa mga ito ng tanging suot ay swimming trunks. Nakikita nila ang malaking katawan ng mga ito, maging ang malalapad na braso. Hindi rin nakaligtas sa mata nila ang malapandesal nitong dibdib na tila nangaakit sa kanila na hawakan ng mga ito. Parehong naparunok pa ang dalawang babae at bahagyang inibas pa. Maligo na nga tayo? Biglang sabi ni Alice. Hinubad pa ang suot nitong manipis na kulay puting robe. Kaya naman nakita ng dalawang lalaki ang suot niyang pares sa swimsuit na kulay itim. Sandali, sasama na ako. Habol naman ni Pamela at mabilis din na hinubad ang suot niyang puting robe at bumungad sa mga mata ng dalawang lalaki ang maganda ring katawan ni Pamela. Hindi rin to nagpapatalo sa ganda ng katawan ng kanyang pinsan. Nakasuot siya ng kulay parang swimsuit na bumagay sa maputi niyang balat. Dahan-dahan siyang bumaba sa pool habang nakatingin pa rin ang dalawang lalaki sa kanila. It seems like we will have a beautiful night now, sabi ni Brile habang nakatingin sa mga ito. Hindi naman maalis ni Rafa ang kanyang tingin sa nangaakit na katawan ni Pamela na unti-unting nababasa sa tubig. Napatingin pa sa kanya si Pamela. Kaya nagtamang panin nilang dalawa. Ano, samahan na natin sila? Medyo naiinitan na nga rin ako eh. Muling sabi ni Brile at naunang mag-dive sa pool. Napasigaw naman si Alice dahil sa biglaang pagtalon ni Brile. Tumalsik kasi sa kanila ang tubig dahil sa ginawang iyon ni Brile. Napapailing naman si Raph sa ginawa nito at naglakad nilang papalapit sa kinaroroonan ni na Pamela at bumaba sa tubig. Maya-maya pa'y bigla nilang naramdaman ni Alice na may humila sa kanyang paa sa ilalim kaya agad siyang napaupo tuloy ang nabasa sa tubig. Hinila siya ni Brile papalayo. Habang nasa ilalim sila ng tubig, doon lang din nakalapit ang turuin si Raph kay Pamela na napatingin din sa kanya. Pareho silang nagkatingin ng dalawa, ngunit agad lang ding umiwas ang tingin si Pamela. You really have a beautiful body. It makes me want to touch it again. Bulgar na sabi ni Raph sa kay Pamela, kaya't napatingin din si Pamela dito. Napalunok pa siya habang nakatingin sa mga mata ni Raph. Nakita niya kung paano sinuhid ng tingin ni Raph ang kanyang buong katawan. Natila ba nais itong hawakan ng kanyang balat? Ngunit bago pa sila mawala sa wisyo na alis na ni Pamela ang kanyang tingin kay Raph. Nang biglang umahon ng dalawa at nakita niya kung paanong pinagampas ni Alice si Brile dahil sa ginawa nito. Sira ulo ka talaga. Lulunurin mo ba ako? Sigaw nito kay Brile na natatawa lang dito. Huwag ka mag-alala. Kapag nalunod ka, handa naman kitang sigipin at bigyan ng mouth-to-mouth CPR. Pangaasal ni Brile kay Alice. Kaya naman sinabuyan siya ng dalaga ng tubig at para mga bata na nagantihan ng pagsaboy. Napapailing na lang si Raph at Pamela habang nakatingin sa mga ito. Maya-may naramdaman niyang hinawakan ni Raph ang kanyang kamay at sabay silang lumusong sa tubig. Kaya naman maging sila'y nasabuyan na nga rin ng tubig. Kaya pareho na nga silang apat na nagtatampisaw sa pool at tila mga bata. Parehong masaya at tila ba walang nakaabang na problema. Lalo na si Pamela. Wala silang ideya sa kung anong susunod na mangyayari. Kaya't nais silang sulitin ang mga araw na alam niyang masaya sila. Matapos sila magsaboy ng tubig, inutusan ni Raph na kumuha ng wine si Brile. Kaya agad itong tumalima at talagang ang isinama pa nito si Alice upang asarin. Sumama naman ang dalaga upang samahan ito. Kaya naiwan sina Pamela at Raph sa pool na parehong ang nakasandal sa gilid. Narinig kong may mga media na pumunta sa bahay ninyo. Did you know about it? Napatingin si Pamela kay Raph at nagtataka sa sinasabi nito. Media?
I didn't know about it. Kailan? Kahapon ata? Nung umalis kayo ni James? I don't know what is it, but maybe this is about in your incident sa resort? Siguro gusto lamang nilang malaman ang lahat ng nangyari sa iyo, lalo na't nawalan ka ng alaala? Pahayag ni Raph. Inalis pa ni Pamela ang kanyang tingin dito at bahagyang napabuntong hininga. Siguro nga, pero ayokong humarap sa mga ganyan. Pwede kaya yun? Saan ni Pamela? Of course, if you insist. I will give some bodyguards to escort you wherever you are. Nakangating sabi naman ni Raph. What? Mas lalong ayoko nun, no? Siguro iiwas na muna ako sa media kung kinakailangan. Tanging sabi naman ni Pamela. Napatango lang si Raph habang tahimik na nakatingin ngayon kay Pamela. Bumaling naman si Pamela kay Raph na papansin na tahimik ito. Natigilan pa siya na makitang nakatingin ito sa kanya. Hindi niya maalis ang tingin kay Raph dahil parang hinihila nito ang kanyang mga mata. Maya-maya ay hindi siya nakakilos. Nang biglang lumapit si Raph sa kanya at ikilulong siya. Naramdaman niya ang malapad na dibdib nito na dumikit pa sa labi niya. Hindi niya alam kung anong kanyang magiging reaksyon sa ginagawa nito ngayon. What are you doing? Baka dumating sila. Sabi niya dito at bahagyang itinulak ang dibdib ni Raph. Ngunit hindi ito natinag at natatili lamang ito habang nakatitig pa rin sa kanya. Rafael? Tawag ni Pamela sa paningin nito. Napapikit naman si Raph matapos sambitin ni Pamela ang kanyang pangalan. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, ay lapit niya ang kanyang mukha sa gilid ng pisngi ni Pamela at bahagyang inamoy. Kaya naman napapikit si Pamela sa ginawa nito at nakaliti matapos itong dahan-dahang halikan ang kanyang tenga. Rafael, stop it! Sawa niya rito habang tinutulak ito. Ngunit sobrang tigas pa rin ito at hindi nagpatinag. Please, stay with me tonight, sabi ni Raph. Sa gitna ng halik nito sa kanyang tenga. Hindi nagawang tumugon ni Pamela dahil hindi niya alam kung papayag ba siya o hindi. Dahil hindi siya sumasagot ay ipinagpatuloy na lamang ni Raph ang paghalik nito sa tenga niya. Na nagparamdam ng kakaibang sensasyon sa kanya. Maya-maya biglang bumaba ang halik nito at napunta sa kanyang leeg. Napasinghap pa siya sa ginawang iyon ni Raph. Answer me, Pamela? Tanging sabi niya. Tumigil naman si Raph sa kanyang ginagawa at muling tiningnan sa mga mata si Pamela. Stay with me tonight, please? Muling sabi ni Raph. Napatitig lang si Pamela at bahagyang napapikit, tsaka napatango kay Raph. Okay, I will stay here for tonight, tugon ni Pamela. Napangiti naman si Raph at di niya napigilan. Nahalikan bigla si Pamela na nagulat pa sa kanyang ginawa. Subalit agad ding gumanti sa halik na iyon si Raph nang hindi alintana. Na baka makita sila ni na Alice at Brile. Napabusangot ang mukha ni Alice habang nakatingin kay Brile na kumukuha ng wine at alak para maging inumin nila. Ayaw uminom ng alak ni Alice kaya kumuha na rin ng wine si Brile. Matagal pa ba yan? Habang tumitingin sa mga imported na alak na nakahilera sa gilid. Tinitingnan kasi ni Brile ang mga ito at tila pumipili pa ako ng kukunin nito. Maya-maya ay may kinuha na rin to. 2 bote ng alak. Yan ba ang iinumin ninyo ni Raph? Tanong pa ni Alice. No, actually I want you to taste by mixing. Do you want to? Sabi ni Brile. Napakunot noon naman si Alice habang nakatingin dito. Mixing? Bakit, marunong ka ba? Tugon niya dito. Of course, here, I'll show you. Saad ni Brile. Nakita niyang kumuha na isang wine glass si Dion at iniligay sa counter. Nilapag na rin niya ang kinuha nitong 2 alak at kumuha na nga rin ng isa pang wine. Saka isang lemon na kinuha nito sa mini ref. Kumuha pa ito ng 3 maliit na shot glasses. Nakatingin lang si Alice sa kung ano ang gagawin ni Brile. Maya-maya nga'y nagsimula na rin ito. Nakita niyang sinalina ni Brile ang maliit na glass ng isa sa 2 alak na kinuha nito. Ganon din ang ginawa ni Brile sa isa pang alak na nilagay ni Brile sa wine glass. Ang 2 alak na nasa 2 ring maliit na baso at saka ito hinalo. Kumuha ng kutsara si Brile at ilang beses niyang hinalo-halo. Na makontento, sinunod nito ang wine at muling hinalo. Nakita ni Alice kung paano nag-iba ang kulay nito na naging kulay itim dahil sa mga inihalo ni Brile kanina. Nagmalaho na ang lahat ni Brile ay kasunod na piniga nito ang lemon sa baso at muling hinalo.